Hello mga kamasrom, ibabahagi ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging sa tag-ulan. Bali ngayon ay ganito yung panahon natin, maulan, malakas yung hangin habagat at makikita ninyo na talagang umuulan. At yan yung ituturo ko ngayon sa inyo kung paano tayo magtanim para sa ganun ay hindi mamatay yung amag na ating ilalagay sa daon. Mga kailangan nating materyales ito. Ito yung mga kailangan nating materyales. Ayan, plastic na yung plastic ng sako, ganyan. Pinutol lang natin yan. Yung sa gilid niya, yung pahaba, tapos yung sa may dulo niya. Ayan, tapos yung isang side hindi natin kukuntingin. Tapos sako na basa, ipit. Bakit merong ipit? Para sa ganon ay kahit na malakas yung hangin, pag bumabagyo ay hindi bubukas yung ating plastic. Ayan, hindi may bubuka ng hangin na malakas. Tapos binhi. Ayan, binhi natin. Tapos ito mga pangpainit, darak. Kung wala kayong darak ay chick booster at lime. Tapos dahon ng saging na binabad sa 5 oras. O nasa inyo na kung ilan yung sinabi ng pinagbilan niyo ng binhi ay nasa inyo na. Pero sa akin, kung kayo sa akin ay bumili kahit anong oras basta hindi lang bababa sa 4 na oras yung pagbabad natin ng dahon ng saging. And then mayroon din ako dito na molasses na may tubig. Yan. Kung wala naman, okay lang naman. Kung gusto niyo naman maglagay ng ito, mayroon akong video para paano gumawa ng ganito. Ayan, simulan na natin. Una sa lahat ay ang paglalagyan natin o yung bed na ating gagawin ay dapat nasa silong. Pag ganitong tag-ulan ay kinakailangan ay nasa silong nang sa ganon ay mabawasan yung lamig ng papasok sa ating bed. At ito yung binhi na ating gagamitin. Ilagay lang natin sa lalagyan na mayroong darak at yan na rin chick booster at lime. At hindi nyo na kailangan magdagdag pa ng dahon dahil ito ay napakainit sa ating bed pag nailagay na. At masustansya rin ito na pagkain ng ating mushroom, karagdagan na pagkain nila. At ito, naihalo-halo ko na at napakalit lang yung aking paglagyan kaya yung iba na nahalo na ay nilagay ko kanina sa sako. At ito, ready na para tayo ay magtanim. Kumuha tayo ng dahon at ito ay naputol-putol ko na pala ng 12 inches o nasa 10 inches. Nasa inyo na kung 12 or 10 inches. Ganito lang ang ating gagawin. Yung pagkatapos na natin siyang naibabad ng 5 oras o 4 na oras ay pwede na natin siyang taniman. Bali ang pagtatanim natin ng ganito ay nasa gilid at nasa inyo na kung gaano karami. Sa akin kasi ay marami naman akong binhi kaya ganyan ako maglagay. Pero kung gusto niyo naman ng maramihan ay konti-konti lang yung inyong paglagay. Bawat dangkal ay maglalagay kayo ng konti. At pagkatapos ay isprehan natin siya ng molasses na may tubig. At ganyan lang yung paglagay natin ng molasses, ini-spray lang yan. At yan ay nakakatulong sa pag-develop ng ating amag at yan na rin ay pagkain din nila. At sabi daw ng mga iba ay nakakatulong ito o mas masarap yung kabuti, medyo matamis-tamis dahil nga mayroong molasses. Ganyan. So yun yung mga experience ng iba na naglalagay ng molasses. Medyo may texture yung kabuti na may pagkatamis, ganyan. So ito ay organic na inaano natin, ganyan. At pagkatapos
ay papatungan natin siya ulit ng isang katong, pangalawang layer. Ganyan lang kasimple yung ating paggawa o pagtatanim ng kabuting saging. Bali ito palang dahon na ito, dahil mahirap sa aming lugar, ang ginawa ko ay pinapaulanan ko siya dahil habagat naman at naulan dito sa amin, ay tuloy-tuloy yung ulan. Ito ay aking pinaulanan na lang dahil hirap din sa tubig dito sa aking lugar. At sabi ng iba, kung nabasa daw ng ulan ay hindi na pwede. Pero pwede naman siya. Ayan, ito nga binabad ko sa ulan, pinaulanan ko ng pinaulanan. At walang masama sa tubig, ulan. Pag nandito sa probinsya ay maganda. Ganyan yung ating paglalagay ng dahon ng saging. At pagkatapos lalagyan natin siya ulit ng binhi sa ibabaw. Bali ang paglagay natin ng binhi ay gilid-gilid lamang, dahil yun ay pag nag-amag ay hanggang sa gitna ay magkakaroon na rin ng amag, at saka mas mabilis siyang makakalabas yung amag niya para magkaroon ng tubo na kabuting saging. At sa tagulan ay tandaan ninyo na ang pagpapatubo natin ng kabuting saging ay dapat nasa silong. Huwag kayong magtatanim pag ganito na kalit lang yung bed ninyo, ay huwag kayong magtatanim doon sa parte o space o lugar na naulanan yung ating bed, para sa ganun ay maiwasan na rin yung paglamig o mabawasan yung init sa loob ng ating bed. Kung wala namang ganito na gilid ng bahay, ay maaari din kayo naman maglagay ng lilim sa ibabaw ng bed, basta ang wag nyo lang ididikit sa bed ninyo yung gagawin ninyong silong o kaya yung yero. Kasi pag umaraw naman, ang tendency ay sobrang init naman. Pag umuulan naman, yung lamig ng yero ay may transfer doon sa ating bed. Kaya dapat ay medyo malayo yung pagitan. Nasa 1 feet o 2 feet yung layo sa ating bed, yung taas niya. Para sa ganon ay maiwasan yung sobrang lamig o sobrang init. Ganyan lang yung pagtatanim natin ng kabuting saging. Paulit-ulit lang natin na gagawin yung proseso. Nung una ay ganun din yung ating gagawin sa ikalawa at pangatlo, at yun na rin sa pang-apat at pang-lima. At yung pang-last ay ilalagay ko na yung dahon na wala nang ilalagay na binhi. Tapos ganyan ulit, i-sprayan natin ng molasses. Bawat layer ay mag-spray tayo ng molasses. Yan ay nakakatulong. Mayroon din yung good bacteria na nakakatulong sa ating mushroom. Nang sa ganun ay maganda yung kanyang pagkapang at yung pagtubo ng ating kabuting saging. At kung wala naman kayong molasses, ay mayroon naman akong mga video na aking itinuturo kung paano gumawa ng molasses, at inyo lang siyang i-imbak para sa ganun ay magkaroon siya ng good bacteria. Ngayon tinatawag na probiotic. At so ayan, pang last na dahon na ating paglagay. At takpan na natin siya ng plastic at lagyan natin ng ipit yung mga pinagdugtungan, para sa ganon ay kahit na gaano kalakas yung hangin ay hindi bubuka. So ito na yung ano natin, ito na yung bed natin. Titingnan natin kung gaano nakakapal yung kanyang amag. Ito ay 5 days na to. Titingnan natin kung gaano kakapal na yung amag niya o may amag ba. Kasi sinasabi nila na yung iba walang amag. So mahirap magpatubo ng kabuting saging pag tag-ulan. So ito na yung resulta natin na nilagyan ng
mga pangpainit. Ayan, kasi umuulan. Ayan o. Makapal naman yung amag niya. 5 days. Ayan yung amag niya. So pag sinunod nyo lang yung instruction kung paano magpatubo, ay makapapagpatubo kayo. Ayan o. Kapal ng amag niya. Ay yan, kapal ng amag, 5 days. Yan. Bali magpapasingaw na tayo. Ano, hanggang dito sa may ibabaw. Natin kung ano yung resulta niya, ika 7 days na to. Ayan, silipan lang natin kasi medyo malakas yung hangin. Ayan o. Nakakaroon na siya ng pinheads. Ayan. So yan yung sample natin ng pinheads. Pag nagtanim kayo, ganyan, pag tag-ulan sa silong o kaya maglagay kayo dito ng yero, kagaya ng ganito. Pag tag-ulan, ngayon lang umaraw kasi nawala yung habagat, kasi ito buong isang linggo tuloy-tuloy ang ulan dito sa amin, pero ngayon umaraw na. So ito yung sample, okay? Kasi hindi rin pwedeng direct sunlight na kagaya dito. Pag direct sunlight to, matutuyo yan, gilid niya, matutuyo yan sa loob. Kaya iwasan yung direct sunlight, doon kayo magpatubo sa malilim. Okay?